Marami po marahil yung mga nagtatanong at nahiwagaan kung papaano kami nagsagawa ng IVF, gayong hindi naman ganoon kalakihan ang aming sahod kumpara sa iba na binanggit ko na nung nakaraang vlog natin. At nahihiwagaan sila kung paano namin nalampasan yung mga gastusin o malalaking gastusin sa IVF process, ano. At isa sa mga gusto pang pag-usapan natin yung tanong ng isang kababayan natin na paano ba ang pangungutang diyan sa Canada at paano ba yung kalakaran sa pag-utang, no? Kasi okay, this is very personal to me kasi hindi ko dapat ilagay sa YouTube ito dahil ang niche nga natin ay pagtulong. Pero sige, at tignan natin mabuti, ano, kung papaanong ang isang katulad namin ng manggagawa ay makautang ng napakalaking halaga, no? Sa katunayan, pag-usapan natin yung naging buhay namin at naging utang namin nung mga nakararaang panahon, nakararaang taon, no? Hindi lingid sa kaalaman ng aking mga kamag-anak dito na nakabayad kami sa Pilipinas, na marami talaga kaming pagkautang. Unang-una, ng mga panahon na yon, nung bago kami umalis, ay talagang GSIS at Pag-ibig ang aming naging tagpuhan ng aming mag-asawa at syempre yung mga kamag-anak ng aking magbahay, kamag-anak namin. At nakakatuwa lang isipin na sa mga panahon na yon, talagang hindi ko alam kung saan ako kukuha ng malaking pera, no? Dahil ang ama namin, ang tatay namin ay talagang labas-masok sa hospital during that time kasi sa hypertension na sakit, karamdaman. Yun nga, hanggang sa naisipan namin na mag-loan sa GSIS at tinabi namin yung mga nahiram namin in the future na kailangan namin ng emergency fund ay meron kaming makuha aside from doon sa savings, kasi alam natin na ang healthcare dyan sa Pilipinas ay hindi ganoon kaganda, no? Kaya yung sinisave namin na pera madaragdagan pa ng pagkakautang dahil nga sa mahal na mga gamot, gastusin, hospitalization and everything. So nag-save kami ng pera for those kinds. Pero may extra pera pa naman, kaya lang kung tutuusin kasi hindi ganun, sabi nga natin, karami, ano? Okay, to cut the very long story short, yun nga, napunta na kami dito sa Canada at naiwan na namin yung malaking pagkautang namin dito doon sa Pilipinas, ano. Umunta kami sa bangko for processing and everything, yung mga dati naming utang. At sa mga panahon nga na yun, na nakarating kami dito sa Canada, ay nagpapatayo na rin kami ng munting tahanan namin, no. Kaya nga lang, ang naging problema dyan ay siyempre maniningil bangko, lahat-lahat. So nagpa-advise kami sa bank, to be more particular sa Scotiabank, at naging mainam naman sila sa buhay naming mag-asawa, no? So to cut the very long story short again, ay pinahiraman kami ng $20,000 Canadian dollars. So kung sa current value nito, umaabot siya ng halos 800,000. So ibinayad yun sa mga pagkautang namin. So sa matuling sabi ay bayad kami ng pagkakautang namin sa Pilipinas sa pamagitan ng mga bangko dito sa Canada. So lumubog ba kami sa utang during that time? Thankfully, ginawa itong staggered basis at nabayaran namin ito in less than, let's say, 1.5 year. So ganun kabilis namin nabayaran yung aming pagkakautang kasi talagang prioritize namin yung pagbabayad namin ng utang. At nung makaluwag-luwag na kami, kaya nyo, that is 800,000 pesos, ano. Pero kung makita nyo na kung utangin namin yan sa Pilipinas, hindi namin kakayanin na bayaran agad-agad yan, no. So ganun kabilis sa tingin ko yung pagkakabayad namin kasi talagang prioritize namin yung pagbabayad namin ng mga pagkakautang namin. So almost 1,200,000 na lang, no? So napakalaki pa rin halaga nun kung tutuusin. But sabi nga natin ay meron pa rin namang ibang mga plano. Halimbawa, after few years, let's say 3 years, nagpasimula na rin kami ng bahay namin. Unti-unti namin pinasimulan yung bahay namin. And then hanggang sa yun, nabuo nga yung 3-story na bahay namin. At nakabayad din kami ng
mga iba pang pagkakautang namin sa mga kamag-anak namin. At nag-start din kami na bayaran yung halimbawa yung pagpapa-transfer or pagpapatitulo ng mga lupain na namana namin sa aming mga magulang at yung iba pang transfer ng title. So malaking halaga rin yung ginastos namin. So kinuha din namin yon sa aming mga savings. At syempre, napaka-hipokrito ko naman kung hindi ko sasabihin hindi kami nagkautang sa bangko dito sa Canada, no? Lalaking halaga niyan kung ita-transfer sa Pilipinas, no? So ibig sabihin, nagkautang pa rin kami, pero thankfully hindi kami yung bang talagang naging paycheck to paycheck na trabaho, no? Ibig sabihin, mahalaga kasi na mag-save ng pera, lalong-lalo na kapag may mga emergencies, ano? At isa pa na gusto kong i-share sa inyo yung loan, kung tawagin natin dito, mortgages and everything. So sa house mortgage, wala pa po kami yan kasi may plano pa po. And then yung naman tinatawag nating car loan, madali lang naman yan, ano? Kumbaga parang sa Pilipinas nga, parang naguhulog ka lang ng motor. Katulad ng sasakyan namin sa kasalukuyan, hindi naman po ipinagayabang, kaya lang maraming interesado sa inyo kung nagpa-private message. Ito na yung pagkakataon nyo, mga bayan, na malaman yung price ng aking sasakyan. This is a Jeep Grand Cherokee L. Ito po ay 2022 model. So medyo bago pa sa amin ito kasi yung unang sasakyan namin ay i-trade in namin para sa mas maluwang na sasakyan. So ang naging bayad po nito ay 100,000 Canadian dollars including packages, under paint, undercoat, something like that. Lahat po ay cover nito. So that is 100,000 dollars. Kung ititingnan po natin sa Philippine peso, aabot siya ng halos sa 4 million pesos. Yun po ang kasing halaga. Hindi ko alam kung may Jeep Grand Cherokee L sa Pilipinas, pero ito yung nagustuhan na aking asawa kasi malaki, mabulto, and at the same time marami po talaga siyang may kakarga, no? So ganun. With regards to this, hindi naman namin problema yung pagbabayad kasi pareho naman po kaming may sahod ng aking may asawa. At kayang-kaya naman naming kumbaga tustusan yung pangailangan ng aming sasakyan. And another thing na gusto kong i-share sa inyo, yung IVF namin, yan na yung tinatanong ninyo kung nagkautang ba kami dito sa Canada with IVF. Again, iprokrito naman ako kung hindi ako sasabihin na hindi kami nagkautang. Nagkautang din po kami. Pero sabi ko nga, through savings, nag-save po kami ng pera. Pinaglaanan po namin ito ng ilang taon. At yung mga nagastos po namin dito ay doon namin kinuha, no? Halimbawa, nag-down po kami, o hindi nag-down, yung talagang buong bayad na ng $11,000. Hindi ko po alam kung magkano yun sa Philippine peso. Pero that is 11,000 Canadian dollars. Minsan ang bagsak yun. Yung iba po ay hiniram namin sa credit line namin. Pero mas marami po yung na-save namin na ginamit po namin during our IVF process, no? And thank God, thankfully ay na-cover po ng insurance namin mag-asawa yung mas malalaki pang gastusin na inaasahan sana namin. Halimbawa po, bibili po kami ng gamot worth $3,000, pero ang babayaran lang po namin ay $1,200 or $1,100. Kung minsan pa, dahil sa kinukuha namin yung gamot namin ng asawa ko, to be more particular, sa Shoppers, na kung saan doon naman nagtatrabaho yung aking may bahay, ay halos libre. Ang binabayaran na lang namin kung minsan ay 25 cents o kaya naman ay halos umaabot lang ng $1 yung pinakamahal na binayaran, or $18 yata yung pinakamahal na nabayaran namin. So ganun yung naging process. So hindi naging burden sa amin yung pagpapa-IVF process namin kasi alam namin, unang-una may savings kami. Pangalawa, meron po kaming coverage insurance sa Canada Life, kung tawagin natin insurance company. And then meron din po kami yung kung tawagin naman ay healthcare. So yung lahat ng procedure ay
sinasagot po yung malalaking procedure. Halimbawa, yung ibang surgery ay sinasagot po ng Government of Canada. So malaking tulong, malaking bagay po sa aming mag-asawa na mayroon po kaming coverage and saving. So with regards to that, nagkautang man po kami doon sa IVF namin, hindi naman po ganoon kalaki. Pero syempre, kailangan po na mag-save pa sa susunod uli para nang sa ganon ay may gagastusin ulit. Ganon lang po yan, ano? And another thing na gusto kong pag-usapan natin ay yung future na bahay natin. Sige, pag-usapan na rin po natin. Siya rin lang na tinatanong po ninyo. Yes po, gusto ko at gusto naming magkaroon ng sarili naming bahay dito sa mga susunod na panahon. Dahil let's say, ang value ng bahay dito ay tumataas, and at the same time, kapag magpapebenta mo yung bahay mo, parang nagiging savings mo na ito, o kaya naman parang nagiging ano mo na siya, nagiging investment mo. Ang bahay dito talaga investment, ano. So yun po yung aming plano. Kukuha po kami, yung tinatanong niya, yes po, kukuha po, pero hindi hindi naman in the near future. In the future, yes, kukuha po kami. Kailangan po namin yun kasi lumalaki po ang family. At kailangan na naman po namin ng medyo malaki-laking pera. Una nga, yung tinatawag nating down payment para sa bahay na kailangan namin ng almost 1 million pesos, kumbaga 20,000 to 25 to $30,000 para po makapag down po kami sa aming bahay. So, ganun po yung plano namin. So, ano po ang ibig sabihin nito? But as for me naman po, hindi ko naman nakikita na nabaon kami doon sa aming pagkakautang, kasi ang nangyayari po ay umuutang kami, then binabayaran po namin agad-agad. So hanggat may pera kami nakikita at hanggat may opportunity kami na magbayad, babayaran po namin agad. So ganun po ang naging process namin, ano. Nagganon po yung naging sistema namin sa buhay, na hindi kailangan na ikaw ay mag paycheck to paycheck, na mamuhay ng paycheck to paycheck para nang sa ganon ay makabayad ka ng utang, no. At ang isa pa dito, medyo iniiwasan po namin yung paggastos ng hindi tama. For instance, sa totoo lang, kaya mong bumili ng Louis Vuitton dito sa Canada, kaya mong bumili ng Gucci dito sa Canada, kasi sa isang buwan na sahod mo, kaya mong ibili yun, no? Pero we opted not to spend doon sa mga ganong bagay kasi alam po namin, una, hindi naman kami talaga pasyonista. Kung saan kami naglalaan ay sa pagsisave para sa future. Yun po ang pinaglalaanan, no? May buhay pa ba kami na makikita balang araw? Sa tingin ko, yes, may buhay pa rin po kami na nakikita sa aming pamumuhay, at napakahalaga sa amin na kapag may emergency po kami ay mayroong huhugutin. Kung nalulubog kami sa utang namin, hindi naman po kami, at salamat naman po sa Diyos dahil hindi po kami pinababayaan ng Diyos na madapa, malubog sa utang, no? Hindi naman po kami ganon. At yung iba na sinasabi nila na nawawalan ng, kumbaga, sinasabi kasi nila na yung iba, ang Canada, kapag nandito ka na, puro utang ka na. Magkakautang at magkakautang ka, natural po yon. Pero not necessarily, sabi ko nga, na paycheck to paycheck yung magiging buhay mo dito sa Canada. Nasa tao na po yon. Kung kayo, nangangarap kayo na makarating dito sa Canada, nasa inyo na po yon kung pababayaan ninyo yung sarili nyo na maging paycheck to paycheck, no? Save, save, save. Pagdating nyo kasi dito, totoo po yan, lahat ay bibili ninyo, lahat ay gagastusin ninyo, no? Huwag naman po sana na dumating sa punto na halos wala na kayong gastusin sa susunod na panahon, no? Katulad ng ibang nakita natin, napapanood natin na parang hindi tama, no? Na sila ay namumuhay sa street. Hindi natin alam kung ano yung rason, pero nakakalungkot isipin po na ganon ang naging sistema ng kanilang pamumuhay, naging ganoon ang kumbaga fruit ng kanilang pagpunta dito sa Canada. At
ayaw nating mangyari yon kasi hindi natin gusto na maapektuhan tayo ng ganong uri ng pamumuhay, at ayaw din natin na dumating sa punto na yung family natin ay mag-suffer because of maling paggastos, no? So hindi natin gusto yung mga bagay na iyon. So in conclusion, ay hindi naman kami yung baon na baon sa utang. May utang, syempre, pero hindi tayo papayag na mabaon ng mabaon sa utang, no? Ang mahalaga, kasi mahalaga din na may utang ka dito kasi tinitignan kasi yung credit mo dito, history, no? So tingnan nyo mabuti yon. Mahalaga kasi na makita ninyo yung halaga ng pera sa inyo, no? Lalong-lalo na kapag bago tayo dito sa Canada. So, ano na ang status namin ngayon? Yung mga utang ba namin na binanggit sa inyo, nabayaran na namin? Yes po, yung binanggit ko sa inyo, yung 800,000, yung mga pagkakautang namin nung pumunta kami dito sa Canada, nabayaran na po namin yon lahat-lahat. And then, ang pagkakautang na lang po namin dito, yung mga urit-urit na lang, na hindi namin pinababayaan na mag-0-0 din naman, kasi naman po, may plano pa kaming kumuha ng bahay. Titignan din kasi ng CRA o ng bureau kung ikaw ay magaling magbayad o hindi. So mini-maintain lang namin, no, yung utang kami, yung kaya naming bayaran sa susunod na buwan o kaya naman ay sa susunod na paycheck. So ganoon lang po ang buhay, no? Hindi naman kailangan na stressin mo yung sarili mo. Sinasabi ko po ito para na sa ganon ay nang ma-inspire kayo kahit papaano dito sa ating usapan, ano? Para na sa ganon sa future ng pagdating nyo dito sa Canada, at least alam nyo na po na kayo ay uutang din, parang gano'n. Hindi, na siyempre alam nyo na po yung o saan ba kayo mapapainam balang araw, no? So maraming salamat po, at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli, paalam.